Makakasama po natin dito sa studio si Attorney Jose Judd Roy III. Naging bahagi po siya ng defense team sa impeachment trial noon ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Magandang hapon po, Attorney Roy. Magandang hapon, Pia. Magandang hapon, mga kababayan, lahat ng tagapanood. At sa mga hindi na nanagalog, good afternoon, people. Very broad ang ating expectations for today, Attorney. Pero itong scenario very familiar po sa inyo dahil kayo po ay naging bahagi noon ng defense team ni Chief Justice Corona at that time. Pero, and the situation very familiar also kasi naging usapin kung dapat nga ba o hindi nabuksan ng kanyang bank and tax records. So, eto, day 7, inaabangan natin yung desisyon. All the senator judges wish to question both prosecution and defense. Ano kaya ang mga aasahan nating scenario sa araw na ito? Well, you know, Pia, nung panahon ni Chief Justice Corona, we also tried to block it. Gusto rin namin harangin. Hindi naman sa pero kasi maraming ipapaliwanag di ba? At siyempre, kung maaari, yung privacy ng tao, gusto natin mapanatili. Pero nakita nyo naman yung nangyari kay Corona. Binuksan din lahat ng impeachment court yan. At ano pa ba natuklasan doon? Dalawang accounts yun Yung dalawang klaseng accounts. Yung kanyang mga peso account at saka meron siyang dollars. Yung dollars, never nabuksan. So yung nilalaman ng dollar account hanggang ngayon, pinagdidebatehan, may spekulasyon kung ano man yung laman nun. So hindi na lumabas na ebidensya yun. Ang naging ruling ng Supreme Court doon, hindi maaring buksan ang foreign currency account. Pero yung peso account, binuksan. At nakita, labis-labis yung pera. Or hindi yun ang inaasahan magiging laman ng peso account. Ano bang nangyari? Yung si Mrs. Corona kasi nung panahon na yun, siya yung administradora nung mga mana nung kanyang pamilya. So may binili na lupain ang City of Manila, 37 million kung tama yung pagkaalala ko. At ipinasok doon sa bank account ni Chief Justice Corona, although yung bank account nakapangalan lang kay Chief Justice. So yan ang isang interesting na impormasyon yan kasi nga ang isang issue dito, yung bang ari-arian ng mag-asawa madadawit ba sila o yung kanilang ari-arian pag may impeachment. So yun ang isang ehemplo kung bakit pwedeng buksan yan. Kasi sa sistema ng marital laws natin, hanggat walang deklarasyon sa una, bago kayo ikasal, ang mga ari-arian nyo ay pumapasok sa tinatawag na absolute community. Nagiging joint property yan. Pareho kayong nagiging may-ari nung mga ari-arian. May mga ilang exceptions pero iilan lang yun. Pero yung mga pangkaraniwang ari-arian nyo, yung mga sinasahod nyo, that becomes jointly owned under the system of absolute community. Kaya ang sinasabi nga ngayon, kung ano yung kay Sarah, yun din ang kay Mads, at kung ano yung kay Mads, yun din ang kay Sarah. Yun ang issue dyan sa kung maaring isama yung mga ari-arian ni Attorney Mads. Di ba nga siya'y nagsampa ng kaso at gustong ipaharang yung mga BIR records. Ngayon, nabanggit yata kanina doon sa mga earlier reports na yung impeachment court ang tanging magdedesisyon sa lahat ng issue ukol sa impeachment. Bakit pa tayo lalayo? Bakit pa natin gagawing komplikado? Ano ba itong BIR records? Ito'y BIR tax return. Lahat naman tayo, lahat naman ng mamamayan, kailangan mag-file niyan. Hindi lang yun. Kailangan mag-file ka ng tama ang nilalaman. Hindi ba? Ito'y isang, hindi lang public document, pero ito'y isang kinakailangan para manatili kang maayos na miyembro ng lipunan. To be a citizen in good standing, you must routinely, periodically, and timely file yung BIR tax return. So, hindi ko alam kung bakit nagkakaproblema. I think nag-umpisa yan dahil dun sa batas ng BIR, parang sinasabing hindi maaari itong basta-basta ilabas kung walang sapat na dahilan. At ang problema yata, walang nakasulat doon na
pwedeng buksan to pag impeachment. Pero siguro ito'y nakaligtaan lang, ayusin ng mga senador. Meron nagsasabi, kailangan kumuha tayo ng permiso sa Pangulo. Hindi na siguro, kaya na ng impeachment court yan, masyado ng komplikado yan. Ordinaryong dokumento lang yan, yung tax return. Tama, hindi naman kailangan yan ipabunyag o pinamimigay para makita ng lahat. Pero sa lehitimong proseso katulad dito, bakit naman natin itatago? Nakita nyo naman doon sa nangyari kay Corona. Hindi ko nga alam kung magtatagal pa ba yung debate dito. Ituturo lang natin yung nangyari sa kaso ni Corona. Ano pang pag-aawayan natin? Alangan naman, iba yung palakad ngayon, iba yung palakad doon. Ano naman ang iimbentuhin mong dahilan para maging iba yung treatment, di ba? At saka, itong accountability dyan sa confidential funds na yan. Bakit mahalaga ito? Kasi nga ang tanong, unang-una, sino ba ang nakatanggap ng confidential funds? Di ba, alam na ng lahat ng tao yan kung sino-sinong pangalan ang sinulat doon. At ang sinasabi nila noon, kasi mga intelligence na operation yan. Kaya hindi natin binubunyag yung pagkatao niyan, yung identity niyan. Kasi nga, baka malagay sila sa peligro. So, nililihim, kumbaga, yung pangalan. Tama, meron ngang konting ganong pagkakataon sa COA rules. Pero yan dapat, pag inusisa, nalalaman kung sino talaga. Pag sinulat mo dun, meron pa yata dun, Manuel Jokno, kung hindi ako nagkakamali. Yung mga piatos-piatos na yan, yung mga chichirin na pangalan. Iba na yun. Hindi na yun tapos nung tinatanong, nung sinusubukan i-check yung mga pangalan, hindi makita kung meron ganun mang klaseng tao. Kasi normally, nilalagay lang yung pangalan, pero yung mga detalye ng pagkatao nun, hindi sinasama doon. Unlike doon sa pangkaraniwang na pondo, no? So, marami yun. Isang problema yun, sino tumagap? Pangalawa, saan napunta yung pera? Kaya pinabubuksan niya ang kasi nung tinignan yung SALN, meron yata doon parang blanco yata or walang entry or something. Yes, hindi kompleto, di ba? So, syempre, ang gusto mong palabasin ng prosecution, itong 125 million or something, makikita natin yan sa bank accounts ng mag-asawa. Bukod, ang sinasabi nga nila, later on pa, iba pa yung ill-gotten wealth di ba? Billion na pinag-uusapan doon. So, you can see, no, yung 125 million or something, no, madali lang ipasok doon sa billion. So, the question is, Pia, pag hindi ba napatunayan na yung 125 billion binulsa o pinasok ng bank account, paano yun? Maabsuelto ba? Hindi pa rin Kasi, kailangan doon mismo sa pamamalakad ng dokumento, kailangan naging maayos. Kasi may public trust ka pa rin, may obligasyon ka rin Pondo ng bayan yan Di ba? Dapat siguro maasahan ng taong bayan na pinag-iingatan natin yung pag-report, no? Pag-record. Oo, yung mga dokumento Elected para official lalo na. yes, para later on pag sinilip, maayos lahat. Pag niloko-loko mo na ganun, para mong kinikengko yung dokumento, magkakaproblema yan. Pwede kong balikan, attorney, yung sinabi po ninyo na kasi nga tax records. Kasi syempre ang understanding ng ordinaryong mamamayan, tax record, public record yan, official record yan, kasi nga isinusumiti sa BIR. Pero technically po ba, halimbawa, ako gusto kong masilip yung tax records ng ibang pribadong individual, pwede ko bang gawin yun dahil it's an official government record? Hindi basta-basta. May batas na nagbabawal ng yung sakaling curious ka lang, gusto mo lang malaman. So, sino ba mas mayaman sa amin? Wala, hindi maaari yun. Kung naalala mo nung araw, pinapublish pa nila yung top taxpayers. Yes, oo. Di ba? May award pa yun may mga tapos di ba, kung sino-sino lumalabas yung mga pan. Hindi ko alam kung ginagawa pa yun ngayon. Pero I think, hindi kasi ako qualified doon Pia. So, pero palagay ko yung iba, nagbibigay ng pahintulot yun para ilabas yung pangalan nila, etc. No? Hindi pinapayagan na kahit sinong pwede magtanong kasi nga magagamit yun sa pang-abuso ng privacy ng tao kahit na para
usisain yung mga personal na impormasyon, di ba? Aha. Sabi po kasi nila ngayon nung ilang mga nakausap rin namin na yung mga SALN ngayon, and I think this was done after the corona impeachment, may kaakibat na waiver yung bawat SALN na kung kakailanganin dapat pwedeng buksan pati yung sa spouse. Hindi ko nga alam, Pia, bakit ang tagal-tagal niyan di ba? Sinisikreta nila yung SALN, tapos pag upo nitong ombudsman, sabi niya, babaguhin daw niya yun. Parang ngayon, ang dami-dami pa ring diskusyon. Ako personally, hindi ko maintindihan. Pag pumasok ka sa public office, ilabas mo yung SALN mo. Dapat yung pinapakita mo kagad. Kung ayaw mong gawin yun, huwag kang pumasok sa gobyerno. Ilagay mo doon. Matagal na akong mayaman. Matagal na akong mahirap. Ang bilis-bilis kong yumaman mula nung maupo ako. Kung ano man yun. It should be part of the culture ng public service. Hindi ko malaman kung bakit hindi pa rin ginagawa. Ang daming humaharang. Ang humaharang yung mga opisyal din. Bakit nahihiya ba kayo doon sa dami o konti ng pera nyo? Hindi, wag kayo dyan. Tsaka para linawin lang din natin, Attorney, akala kasi nung iba na ang SALN para lamang sa elected officials, but SALN is for any government Oo, official. lahat. Government Pati, employee. yes, may salary grade yan. Hindi ko na lang matandaan kung ano. At nung araw, nagpa-file din ako ng SALN nung ako'y may pwesto. Lahat yan, nagbibigay, yung asawa kasama talaga dyan. Ngayon, meron bang pagkakataon na hindi kasama yung asawa? Siyempre, pag kayo'y hiwalay, no? Meron kayong annulment, meron kayong tinatawag na prenuptial agreement, yung bago kayo kinasal, meron na kayong kasunduan na yung mga ari-arian namin forever hiwalay.